Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat mula po dito sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang bansa na naroon ang ating mga kaibigan na patuloy po na nakikinig ng salita ng Diyos na ating binabasa. Isa pong magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Alam niyo po ba, ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon kasi talagang pinagkalooban na po ako ng Diyos ng malawak na pasensya, pangunawa at hindi na po basta-basta naiinis dahil alam niyo po ba, pang-apat na po itong pag-attempt ko na ituloy ang pagbabasa. Ngunit bawat simula, makapag 5 minutes ay andyan na po ang iba't ibang ingay. Ultimo, ang aming aso na si Impoy ay ginagamit ng kaaway para makapag-distract, makapag-create ng ingay. Kung hindi mga tao na mag-uusap ng malakas, kung hindi music, kundi yung mga sasakyan sa kapitbahay na talagang bago pa man umalis ay magpapaandar muna ng napakatagal na andar. Ano po? Kaya mga kaibigan, patuloy po nating basahin ang salita ng Diyos na kahit gaano man katindi ang init sa oras na ito, marami mang mga distraction, marami mang mga pagsubok, marami mang mga pinagdadaanan ng ating buhay, ano po, ay wag po tayong patatalo dahil ang ingay po dahil si Satanas ay talagang galit na galit kapag naririnig niya na ang salita ng Diyos ay ating ini-spread sa buong mundo. Ano po? Kaya kahit gaano man katindi ang ingay ng mga paligid, ay patuloy po tayong magbasa ng salita ng Diyos. At patuloy ko pong hinihiling ang gabay at patnubay ng ating Panginoon, ganon din ang presensya ng Holy Spirit upang sa ganon po ay magawa po natin ng maayos at tama sa pagbabasa ang salita ng Panginoon. So, yun mga kaibigan, at muli ko na naman po kayong inaanyayahan na nawa po ay kayo ay makinig at makisabay po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon po ay pang day 97 na po natin. Praise God, praise the Lord, purihin ang Panginoon. Dahil naka 97 days na po tayo sa ating Bible reading. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Awit chapter 35. Simulan ko na mga kaibigan. Ang title po nito ay Dalangin para tulungan ang mga salungat at laban sa akin. Panginoon, sila iyong kalabanin, ang iyong baluti at sandatang laan, kunin mo at ako ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakol at sibat at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, O Diyos na marilag. Silang nagnanasang ako ay patayin, ay iyong igupo at iyong hiyain, at ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangan mo sila at iyong lituhin. Gawing parang ipa na tangay ng hangin habang tinutugis ang sinugong anghel, bayaang magdilim dumulas ang landas habang hinahabol sila at winawasak. Ni walang dahilan ang hangal sa akin, ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako'y dakpin. Hindi nila alam sila'y mawawasak, sila'y mahulog sa sariling bitag, sa hinukay nilang balon ay lalagpak. Dahilan kay Yahweh ako'y magagalak, sabag sa akin ako'y iniligtas, buhat sa puso ko'y aking ihahayag, tunay ikaw Yahweh ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas, siyaong mahihina, taong mahihirap, at sa nangaapi sila'y ililigtas. Ang mga masamay nagpapatotoo at nagpaparatang ng hindi totoo. Sa pagkakasalang walang malay ako, sa gawang mabuti ganti ay masama, kaya nagdaramdam akong di kawasa. Pag sila'y may sakit ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno. Ako'y humihibik, nayuko ang ulo, para bang ang aking idinadalangin na isang kapatid na mahal sa akin, lumalakad ako na ang pakiramdamwari inulila ng ina kong mahal. Nagagalak sila pag ako'y may dusa, sa aking paligid nagtatawanan pa. Binubugbog ako ng di kakilala, halos walang tigil na pagpaparusa. Natutuwa silang ako'y maghinagpi, sa galit sa akin ngipin nagngangalit. Hanggang kailan pa kaya, Panginoon? Maghihintay ako sa mahal mong tulong, iligtas mo ako sa ganid na leon, sa paglusob nila at mga pagdaluhong.
At sa gitna niyong mga kapulungan, ikaw o Yahweh, pasasalamatan, pupurihin kita sa harap ng tanan. Huwag mong tulutang ang mga kaaway magtawa sa aking mga kabiguan. Gayon din ang muhi walang dahilan magalak sa aking mga kalumbayan. Sila kung magwikay totoong mabagsik, kasinungalingan ang bigkas ng bibig. Ang binabakay taong matahimik, ang paratang nila na isinisigaw, ang iyong ginawa ay aming namasdan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang nakababatid, kaya Panginoon, huwag kang manahimik, huwag mong iiwanan ako sa hinagpis. Ikaw ay gumising, ako'y ipagtanggol, iyong ipaglaban ako, Panginoon. O Panginoon ko, sadyang matuwid ka, kaya ihayag mong ako'y walang sala. Huwag mong tutulutan ang mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamasdan. Huwag mong pabayaan na magsang-usapan at sabihin, aha, gusto namin ganyan. Huwag mong itutulot na sabihin nilang siya ay nagapi namin sa labanan. Silang nagtatawa sa paghihirap ko, lubos mong gapiit bayaang malito, yaong nagpapanggap namang mas mabuti, hiyain mo sila't siraan ng puri. Ang nangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila, sa aking tagumpay siya'y natutuwa. Aking ihayag ang iyong katwiran sa buong maghapon ay papupurihan. Chapter 36. Ang kasamaan ng tao. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila'y doon ito nagwiwika, tumatanggi ito sa Diyos at di takot ito'y wala. Ang palagay sa sarili siya'y isang dakila na, ang akala'y hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala, kaya yaong iniisip hindi siya magdurusa, kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling. Dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling, masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasama ay yaong laging inaakap ay gawaing mahalay. Ang kabutihan ng Diyos. Ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka, na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang sa tuwin ay kinukupkup ng mapagpala mong kamay. O Diyos, iyong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak, sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat ng may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo'y huwag tulutan na ako ay salakayin, o ang mga masasamang tao akong palayasin. Yaong taong masasamay masdan ninyo at nagupo sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Chapter 37. Ang kahinatnan ng masama at ng mabuti. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit iwasan mo sana. Walang kabutihan na makakamtan ka. Ang nagtitiwala sa Diyos mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan, hindi magluluwat sila'y mapaparam. Kahit hanapin mo, hindi masusumpungan. Ngunit ang maamo ay matitiwasay at magiging ganap ang kapayapaan. Ang taong masamay laban sa matuwid. Napupuot siyang ngipin, nagngangalit. Ang Diyos nagtatawa lamang sa masama, pagkat alam niyang ito'y mawawala. Taglay ng masama, pana at patalim, upang ang mahirap dustait patayin at ang mabubuti naman ay lipulin. Ngunit sa sariling tabak mamamatay, parang mawawasak pana nilang taglay. Kahit kakaunti ang salaping hawak ng taong matuwid, pagkat naghihirap, mahalaga ito sa yamang santambak ng mga masama, buuin mang lahat. Pagkat ang masamay papanghihinain, ngunit ang mabuti ay kakalingain.
iingatan ng Diyos siyaong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikawos, di mararanasan nila ang magdahok, ngunit ang masamay pawang mamatay, kaaway ng Diyos tiyak mapaparam tulad ng bulaklak at mga halaman, para silang usok na paiilan lang. Anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa, ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Yaong mga taong pinagpala ng Diyos, ligtas sa lupain ng kanyang kaloob, ngunit ang sinuman ng kanyang sumpain sa lupaang yaon ay palalayasin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay itong si Yahweh nang upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Matandaan ako't mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niyang naging hampas lupa. Sa lahat ng oras bukas pa ang palad, sa pagkakaloob sa mga mahirap kapalaran niya ang nagiging anak. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain, pagkat siyaong bayang wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Ang mga matuwid ligtas na titira at di na aalis sa lupang minana. Ang mga matuwid madiwang mangusap at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Ang taong masamay laging nag-aabang sa taong matuwid upang mapatay, ngunit hindi naman ito babayaang mahulog sa kamay ng mga kaaway, di rin magdurusa kahit ipagsakdal. Manalig ka sa Diyos, utos niya'y sundin, ikaw ay lalakas upang ang lupain ay iyong mata mo at ang mga taksil ay makikita mo na palalayasin. Ako'y may nakitang taong walang habas. Gusto'y ang sarili kilanling mataas, kahoy sa Libano ang nakakatulad, lumipas ang araw ang aking napuna, nang ako'y magdaan, ang tao'y wala na, hinahanap ko'y di ko na makita. Ang taong matuwid ay inyong pagmasdan, mapayapang tao'y patuloy ang angkan, ngunit wawasaking lubos ang masama, lahi lilipulin sa balat ng lupa. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig, ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat kay Yahweh nangungubling tunay. Chapter 38. Dalangin ng taong nagdaranas ng hirap. Yahweh, huwag mo po akong kagalitan, o kung galit ka may huwag akong parusahan. Ang labis mong galit ay aking dinamdam, sa parusang hatol ako ay nasaktan. Ako'y nilalagnat sa taglay mong galit, dahil sa sala ko ako'y nagkasakit. Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-rami ay parang baha na, mabigat na lubha itong aking dala, parang bakukang na itong aking sugat dahil sa ginawi kung hindi marapat. Wasak na kuba na ang aking katawan, sa buong maghapon ay nananambitan, dumapong lagnat ko'y apoy na sa init, lumulubhang lalo ang taglay kong sakit, halos madurog na at ako'y malupig, puso'y nagdurugo sa tindi ng sakit. Yaong aking hangad, Yahweh, iyong batid, ang mga daing ko'y iyong dinirinig, tibok ng puso ko'y dinggin at masasal, ang taglay kong lakas halos ay pumanaw, ang mga mata ko ay naging malamlam. Mga kaibigan at mga kapitbahay ay nagsisilayo, ayaw nang dumalaw dahil sa sugat ko sa aking katawan. Lumalayo pati ang aking sambahayan. Yaong nagnanais na ako'y patayin, nag-umang ng bitag upang ako'y dakpin, at may bantang ako'y saktan at wasakin, maghapon kung sila'y mag-abang sa akin. Para akong bingi na di makarinig at para ring pipi na di makaimik, sa pagsasanggalang ay walang masabi, pagkat ang katulad ko nga'y isang bingi. May tiwala ako sa iyo, Panginoon, alam kong sa akin ikaw ay tutugon. Kung may dusa ako, huwag silang tulutang maghambog, magtawa sa aking kabiguan. Sa pakiramdam ko, ako'y mabubuwal, mahapdit makirot ang aking katawan. Aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang
Sa aki gumugulo, mga kaaway ko'y malakas, masigla. Wala mang dahilay namumuhi sila, ang ganting masama ang sukli sa akin. Dahil sa hangad kong buhay ko'y tuwirin. O Panginoon ko, huwag akong iiwan, maawaing Diyos, huwag akong layuan. Tagapagligtas ko, ako ay tulungan. Chapter 39. Pagtatapat ng taong nahihirapan. Ang sabi ko sa sarili sa gawain mag-iingat at hindi ko babayaang ang dila ko ay madulas upang hindi magkasala ako hindi mangungusap. Samantalang kalapit ko yaong taong mga sukab, ako'y sadyang nanahimik, wala akong sinasabi. Hindi ako nagsalita maging tungkol sa mabuti, ngunit ngayoy lalong naghihirap ang sarili. Ako'y lubhang nabahala, nangangamba ang puso ko. Habang aking iniisip, lalo akong nalilito nang di ako makatiis. Ang sabi ko ay ganito, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaanong katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang wakas ng aking buhay, sabihin mo kung kailan. Ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay sa harap mo. Ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan. Ang buhay ng isang tao'y parang anino nga lamang, at maging ang gawa niya ay wala ng kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. Kung ganoon ang mangyawi, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa na ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Kaya ngayon iligtas mo, linisin sa aking sala. Ang hangal ay huwag bayaan na sa akin ay magtawa. Tunay akong tatahimik, wala akong sasabihin. Yamang pawang pagdurusa yaong dulot mo sa akin. Huwag mo akong parusahan, parusa mo ay tigil. Sa hampas na tinatanggap ang buhay ko'y makikitil. Kung ang tao ay magkasala, ang parusa mo ay galit. Parang isang gamugamong pinatay ang iniibig. Tunay na ang isang tao'y hangin lamang ang kaparis. Pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibik. Sa daing ko'y panambitan, huwag kanawang manahimik. Ako'y iyong panauhin na di naman magtatagal, at tulad ng ninuno ko sa daigdig ay lilisan. Sa ganitong kalagayan, mabuti pa'y iwan mo na upang ako'y makalasap kahit bahagyang ligaya, bago ako mamayapat mapawi sa alaala. Chapter 40. Awit ng pagpupuri. Ako ay naghintay sa aking Panginoon, at dininig niya ang aking pagtaghoy. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting puri sa Diyos. Matatakot siya ang bawat makasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay na yaong ginanap kong pangahasan. Kung lahat ay sabihin, nangangamba akong mayroong maligwin. Ang mga paghandog, pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang yaong sila'y iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ng iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag, at ang pagliligtas mo'y nagsasabi. Di ko ililihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Aking nalalaman, di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at ang pagtatapat sa aking sarili siyang magbubuhat. Dalangin upang tulungan. Kay rami na nitong mga suliranin na sa karamihay di kayang bilangin. Alipin na ako ng pagkakasala, na sa dami ako'y di na makakita. Higit pa ang dami sa buhok sa ulo, kaysa nasira na pati ang loob ko. Sana iligtas mo ako, Panginoon. Ngayon gawin mo na ang iyong pagtulong. Nawa ang may hangad na ako'y patayin, bayaan mong malitot ganap na talunin. Yaong nagagalak sa suliranin ko,
Hiyain mo sila't bayaang malito, siyang nangungutya sa aki bayaang magdamdam ng labis ng di na magtatagumpay. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabing si Yahweh ay dakila na naghahangad maligtas sa kusa, mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking katulong at tagapagligtas, Yahweh, aking Diyos, huwag ka nang magluwat. Chapter 41. Dalangin ang isang may sakit, mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap. Si Yahweh ang tumutulong kung siya ay may bagabag. Buhay niya iingatan, yamang siya ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagalingin, sa akin ay mahabag ka. Yaong mga kaaway ko ang palaging binabadya, kailan ka mamamatay upang ikay mawala. Yaong mga dumadalaw sa akin ay hindi tapat, ang balitang masasama ang palaging sinasagap at saan may sinasabi upang ako ay mawasak. Ang lahat ng namumuhi ang palagi ng usapan, ako raw ay ubod ng sama, ang panabi sa bulungan ang sakit ko. Sabi nila ay wala ng kagamutan. Di na ako magbabangon sa banig ng karamdaman. Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigang kasalo ko sa tuwin at sa anuman ay karamay. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kaaway. Sa akin ay mahabag ka, O Yahweh. Ako'y kaawaan, ibalik mo ang lakas ko't kaaway. Ibalik mo ang lakas ko't kaaway ko'y babalingan. Kung ikaw ay nalulugod, ganito ko malalaman, sa akin di magwawagi kahit sino ang kaaway. Tulungan mo ako ngayon, yamang ako ay mabuti, sa piling mo ay tuloy na ingatan ang sarili. Purihin ang Panginoon, itong Diyos ng Israel, kailanman ay saan man, siya'y ating pupurihin. Amen. Amen. Chapter 42. Taghoy ng patapon. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon ni nahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis, ang nagiging pagkain ko'y mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit, na saan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang mangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit ng masaya. Bakit ako nalulungkot, na bahala ng mainam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos ang tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya'y aking gugunitain, ng puso kong tigib-hirap. Habang ako'y nasa Jordan, sa tapunan nasasadlak, doon sa may bundok Hermon at sa mga bundok Mizar, di ko siya malilimot, gunitain oras-oras. Ang dagat ng kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga talon. Ang kawangki at kawangis, malungkot na mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw, gabi-gabi siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa aking bumubuhay, sa Diyos na sanggalang ko, ganto ang aking wika. Bakit ako ay nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Halos ako ay matunaw sa pagkutya ng kaaway. Habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihin walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Chapter 43.
patuloy na dalangin ng nangangatapon. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling ilayo mo ako ngayon, Diyos na aking sanggalang. Bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo'y ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos, buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Chapter 44. Dalangin upang iligtas. Ang ginawa mo nung una na dakilang mga bagay, narinig na namin, O Diyos, sa ninuno naming mahal. Ang lahat ng ginawa mo sa kanila'y aming alam. Pinalayas mo ang hintel sa sarili nilang bayan at ang mga hinirang mo ang siya mong inilagay. Sila'y iyong pinagpalat, pinaunlad, yaong buhay, samantalang iyong iba ay parusa ang nakamtan. Hindi sila ang lumupig sa lupain ng minana. Hindi sila nagtagumpay dahil sa lakas nila. Hindi tabak ang ginamit na sandata, kundi lakas mo, O Diyos, noong ikaw ay kasama. Kaya ito ginawa mo, pagkat mahal mo nga sila. O Diyos, ikaw ang hari ko, na nagbigay ng tagumpay. Pagwawaging kaloob mo sa bayan mo na hinirang. Dalhin sa iyong lakas, lupig namin ang kaaway, pagkat ikaw ang kasama, kaya sila mapipilan. Ang palasyo ko at tabak ay hindi ko inaasahan upang yaong kaaway ko ay magapi sa labanan. Pagkat ikaw ang nanguna, kaya kami nagtagumpay sa lahat ng namumuhi na malupit na kaaway. Kaya naman ikaw, O Diyos, lagi naming pupurihin sa papurit sa salamat. Ikaw ay aming susuubin. Ngunit ngayon itinakwil kaya kami ay nalupig. Hukbo namin binaya at hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami kaysa kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Kami iyong binayaang katayin sa parang tupa, matapot sa ibang bansa upang doon ay magdusa. Kami yung kinalakal sa maliit na halaga, sa ginawang pagbibili, walang tubo na nakuha. Sa sinapit namin ito, mga hintil ay nagtawa. Inuuyam kami lagi, kami iniinis nila, pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan. Sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Sa gantong inabot ko mapait na karanasan, para akong nilukuba ng malaking kahiyan. Ang malaking kahiyang ngayoy aking tinataglay ay bunga ng pang-iinis at pagkutya ng kaaway. Sa ganitong karanasan kami lubhang nagtataka. Ikaw na may nakaukit sa isipat alaala, at ang tipan mo na aming sinusunod sa tuwina. Hindi namin sinusubay ang iyong mga batas. Hanggang ngayon tapat kami. Hindi kami lumalabag, gayon pa may iniwan mo kami iyong binayaan sa gitna ng mga ganid at pusikit na karimlan. Kung ang pagsamba sa Diyos kusa naming itinigil, at sa ibang mga Diyos doon kami dumalangin. Ito'y iyong mababatid, pagkat sa iyo ay walang lihim, sa iyo ay walang lingid na isipan at damdamin, ngunit ikaw ang dahilan, kaya laging pinapatay. Ang katulad namin dinadala sa patayan, gumigising ka sana, Yahweh, o kaya gumising ka sana, Yahweh. Sa paghimlay ay gumising, bumangon ka, kailan may huwag kaming itatakwil. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namin hirap ay huwag mong limutin. Halos kami ay madurog pag bumagsak na sa lupa.
Sa bunto ng alikabok ay lupig na nabulagta. Bumangon ka at tumulong. Kami ngayon ay iligtas dahilan sa pag-ibig mo kailan may di kukupas. Ayan, mga kaibigan, sakto 30 minutes mula po sa chapter 25 to 44. Yan, purihin po ang ating Panginoon, mga kaibigan. Ano po, dito po sa aklat ng awit ay hinahayag po yung karakter ng mabuti at masama. Hinahayag din po yung mga ginagawa na pagtulong ni Yahweh sa mga mabubuti, at naihayag din dito sa awit ang pagsalansang o ang pagparusa ni Yahweh sa mga masasama. Ano po, so sa madalit salita sa ating binasa, ang pabor lang talaga ni Yahweh ay doon sa dalangin ng tapat na anak niya, at tama ang pamumuhay sa harapan ng Diyos, at taong may tiwala sa Diyos at nagpapatuloy na maging mabuti, maayos ang buhay sa harapan ng Panginoon. At meron pa ako nabasa doon, sabi po, kapag meron siyang nababalitaang napapahamak, ano po, para praise na lang ba, ay nagsusuot siya ng sako at nagmumukhang kawawa, kumbaga nagfa-fasting siya para lang idalangin ang mga taong gumagawa ng masama. Ano po, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano na totoo, kapag meron po tayo nababalitaan, mga tao man na umaway sa atin, nanakit sa atin, o kung ano pa mang klaseng tao yan, tayo po ay hindi nagagalak, tayo po hindi natutuwa, kundi ang atin pong ginagawa ay dali-daling lumuhod sa Panginoon upang tulungan sila ng Diyos. At ang number 1 nating hinihiling sa Panginoon ay makakilala sila sa Diyos, upang sa ganon, kapag lumagpas na yung unos na ang Diyos ang tumulong sa kanila dahil po sa pananalangin ng mga anak ng Diyos, ang mga request prayer natin, ano po, ay tumutugon ang Panginoon. At nawa doon sa mga tao na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos at presensya ng banal na Espiritu, kapag sila po ay nilapitan na ng Diyos, nawa po ay magpabago sila sa Panginoon at tanggapin nila ang Panginoon, upang sa ganon hindi na po sila magpapatuloy sa kasamaan. Ano po? So mga kaibigan, maraming salamat sa ating Diyos dahil punong-puno po ng iba't ibang prayer itong awit, itong aklat ng awit. Kaya mga kaibigan, kahit man po sa ating quiet time, magbukas po tayo ng Biblia. Wag lang po doon sa nakikinig tayo dito po sa YouTube, o nakinig kay pastor, nakinig po sa mga lingkod ng Panginoon sa bawat araw, kundi tayo mismo po ay magbukas ng Biblia at tignan po natin kung anong mensahe ng Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo pwedeng umasa lang, ano po. Kailangan po nating magsarili, magbuklat ng Biblia at basahin ang salita ng Diyos. Ganon din, patuloy po nating ipanalangin ang ating mga buhay, ang ating mga pamilya, na sana loobin talaga by faith, by grace ng ating Panginoon. By faith natin sa Panginoon ay makasama po ang ating mga mahal sa buhay, buo ang ating sambahayan, mga mahal sa buhay, kapamilya, mga kaibigan na marapture. Ano po, sabay-sabay tayong marapture, upang sa ganun mga kaibigan, sama-sama rin po tayong maialis ng mundo ay ng Panginoon sa mundong ito na lipos sa kasamaan. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos, ang ating Bible reading day 97. Maraming salamat sa Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti, o 97 o 98. Hindi ko na po maalala mga kaibigan, mamaya po ay makikita ko din. Kaya lagi lang po tayo mag-ingat ha mga kaibigan, at kauhawan nawa natin, kauhawan ng ating mga puso ang salita ng Diyos, ang pananalangin at mga bagay na makalangit. So, dito na lang po ulit mga kaibigan. Purihin ang ating Diyos. Salamat sa Panginoon sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Dahil meron tayong binabasa, binubulay, at nagmimensahe ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Isa pong magandang araw, magandang gabi muli sa inyong lahat mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Amen.